Christina's POV. I want you to come with me and help me. Seryosong sabi ko kay Alejandro na ikinakunot ng noo niya. Help you? What kind of help? Tanong nito at hinawakan ng kamay ko. Plano ko na kasing sabihin sa kanya ang nangyari sa harap ng company niya para payagan niya akong pumunta sa CCTV room. I want to tell you something bago ako humingi ng tulong sa iyo. Umupo muna kami bago ako nagkwento kay Alejandro sa nangyari. I want you to go with me in your CCTV room. I am desperate in order to help my husband and protect him also. Okay, but next time, tell me about it earlier ha, so that we can make an action, Christina. Pangangaral niya sa akin. Tumango naman ako sa kanya. He helped me to stand up and guided me to the CCTV room. He's holding my hand until we reached the room. Sinabihan na ni Alejandro ang nagbabantay sa CCTV room para tingnan ang footage ng gabing yun. And I was right. May lalaki nga doon at dapat ay pupunta nito ang kotse ni Alejandro. But the problem is, hindi kita ang mukha nito. He covered himself with cloth in his face. Alejandro, anong gagawin natin? He covered himself. Nag-aalalang tanong ko sa aking asawa. He just looked at the screen like he was memorizing the physical appearance of that man. Let me take care of this, Christina. I want you to stay safe at all times. Baka nasa paligid lang siya. The man should be anywhere. We still don't know anywhere. We still don't know his plan. Nag-aalalang tumingin ito sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at marahang pinisil at yumakap sa kanya. Whoever that man is, will make sure that he will be revealed soon. Alejandro's POV. Find that man. Utos ko sa agent na hinire ko at binigay ang picture sa kanya. I will, Mr. Sebastian. At umalis na ito ng office ko. I was furious because of that man and my peace of mind is gone. And I am worried because my wife is involved into this. Bigla namang may kumatok sa pinto ko kaya agad ko itong pinapasok. Sir, Miss Maurice is here. Wika ng assistant ko na ikinakunot ng noo ko. Why is she here again? Tell her to get lost. Galit na sabi ko sa kanya. Pero bago pa masarang assistant ko ang pinto, pumasok na si Maurice. Why would I? Matapang nitong tanong sa akin. I know there's something about this woman, and because of that, I'm getting nervous for my wife. Because I already declined your offer, miss. Galit na sagot ko sa kanya. She is a threat for sure. I don't need your approval, Alejandro. I am here to get you instead. You see, your wife is a traitor. Mga agaw at walang panama sa akin. Nakangisi ito habang binabanggit ang mga salitang binitawan niya. And because of that, my head was on fire. Tumayo ako't hinablot ang braso niya at hinila ko siya pabalabas sa office ko at marahas sa binitawan. Napaupo naman siya sa sahig dahil sa ginawa kong yun. Don't you dare call my wife with those words. Or else, baka masaktan kita, Maurice. Remember my words. The moment you hurt my wife, I'll hunt you down, even in your dreams. Pagbabanta ko sa kanya. Nakita kong natigilan ito pero nakabalik sa postura niya. Tumayo ito't umalis nang hindi lumilingon. Ang babaeng yun. Huwag niyong papapasukin sa kumpanya o kahit sa gate mismo harangan niyo na. If she insisted to enter, call the police. Utos ko sa assistant ko na agad niyang sinunod at tinawagan ng mga guard para sabihan. Bumalik ako sa office ko at napaupo sa sofa. That woman is missing our life and I should make a move. Kaya tinawagan kong isa sa mga kaibigan ko para humingi ng tulong. Jason. Wika ko sa kabilang linya. Anong may paglilingkod ko, mahal kong pinsan? I need your agents. Maikling sabi ko sa kanya at nakuha naman niya ito agad. I need to know her moves and plans. What mission? Tanong naman ito. I want them to follow Maurice.
My instinct said that she may harm my wife in the future. Okay, send the pictures to me and I'll tell them. Ani at tinapos ng tawag. I hope that nothing will happen to my wife. Katrina's POV. Weekend ngayon, kaya day off na naming dalawa. Andito lang kami sa bahay pero mukhang busy si Alejandro and I'm starting to get irritated. Usapan namin na dapat walang magtatrabaho kapag weekends dahil family day yun. Pero heto siya, busy sa pagtipa sa laptop niya sa living room habang ako'y nasa kanyang tabi. Napaiyak tuloy ako. Bakit hindi niya tinupad yung usapan namin? Kaya naman tumayo ako at puntang kwarto. Agad kong nilakang kwarto para hindi siya makapasok. Humiga agad ako sa kama at humagulgol ng iyak sa unan. Naiinis ako pero hindi ko masabi sa kanya kasi baka magalit siya. Bakit ganito ako? I heard someone is knocking the door. Probably si Alejandro yon. Hindi ko to binuksan dahil naiinis ako sa kanya. Christina, open the door please. Hindi ako kumibo. Talk to me, love. What's the problem? Muling sabi nito pero hindi pa rin ako kumibo at hindi pa rin binubuksan ng pinto. Nagsawa na siguro si Alejandro sa pagkatok dahil tumigil na siya. Pero ilang minuto na ang lumipas ay biglang bumukas ang pinto. Kainis. May spare key pala siya. Sad ko sa sarili ko. Leave me alone, Alejandro. Mabilis naman tong lumapit sa akin at naupo sa kama. Love? What's the problem? Nag-aalalang tanong. Nakalimutan niya ba yung usapan namin? Ay, hagulhuli naman ako dahil sa naisip kong yun. Christina, why are you crying? Do you want something? Please talk to me, love. Natatarantang tanong nito sa akin. Leave me alone. Sabi ko sa kanya, pero hindi man siya lumabas. Bagkus, hindi niya ako't niyakap. Tell me the problem, love. Dahil hindi ako manghuhula. I don't know why you're crying, so tell me. Bitawan mo ako. Pinipilit kong magpumiglas sa yakap ni Alejandro, pero sadyang malakas siya kaya hindi ako nanalo. You broke our agreement. Sabi ko sa kanya. Napatigil naman ito sa sinabi kong yun. Mukhang nakuha niya naman yun. I'm sorry. I forgot about it. I promise that it will never happen again. Sabi nito and kissed my forehead. But before that, I want to talk about something. Biglang sumaryosong itsura niya na kinanerbiyos ko. About what? Kinakabahan ako sa sasabihin niya. I noticed that you always call me Alejandro. Can you think of something else? Natawa ko sa sinabi niyang yun. Iyon lang ang gusto niyang sabihin. What do you want me to call you? How about babe or love? How about my Alejandro? Tanong ko sa kanya. Bigla namang lumitaw ang ngiti niya na ikinapulan ng mukha ko. Napatago tuloy ako sa balikat niya. My sweet little wife is blushing. Bumitaw ko sa kanya tumakbo papasok sa banyo. Naririnig ko siyang tumatawa habang papasok ako. Pero ilang sandali pa, pagbaba ko ng sala, nakita ko na naman si Alejandro na busy na naman sa laptop niya. Again? Mukhang nakita niyang presensya ko dahil sumenyas siya at lumapit ako sa kanya. Pagkaupo ko sa sofa, pinakita niya agad sa akin ang laptop niya. What do you think? Natulala ako sa pinakita niyang yun. I'm planning to buy a lot and build our house. I think we're not safe here anymore. Masyadong mataas ang hagdan. Baka mahulog pa si baby. Napatulala talaga ako sa kanya and suddenly, a tears came from my eyes. Gusto niya talagang magka-baby kami. Tumango lamang ako sa kanya na siyang ikinangiti niya. But before that, I'm planning to install some CCTVs in our house. In front of our house, back of our house, side, in the kitchen, in the living room, and in the storage room. Since we are planning to hire some maids, it's better to keep you safe, my love. Mahabang paliwanag ni Alejandro. Okay, pagsang-ayon ko sa kanya.
And he was busy again. And I'm okay with it. Na dahil alam ko na sa proteksyon naman namin yun. Pumunta naman ako sa kusina para maghanap ng makakain. Pero bakit wala yung gusto kong makain? Kaya naman tinawag ko na siya. Alejandro! Sigaw ko para marinig niya ako hanggang sa living room namin. Agad namang dumating si Alejandro. Yes? Takang tanong niya sa akin. Wala tayong honey at chocolate. Pati yung strawberry wala rin. Kamyas wala rin. Nareklamo ko. Napakamot naman siya. I'll buy some later ha. And the kamyas. Where should I find them? Sa tabi-tabi. Humanap ka ng kamyas ngayon. Huwag kang babalik hanggang wala kang dalang kamyas. Bilisan mo. Sabi ko kay Alejandro. Alejandro's POV. It's already 5 in the afternoon, but I still didn't find some kamyas. Nabili ko na rin ng ibang gustong kainin, Katrina, maliban sa kamyas. Maybe I should ask some help. May nabuti kong mag-send ng message sa GC naming magpinsan para matulungan nila ako. Hey people, I need your help. We need to find something. What? Wag lang illegal pinsan ha. Baka mabigwas ako ni Daddy nang wala sa oras. Wika ni Chris. I need you guys to help me to find some kamyas. Hindi ako makakauwi hanggang wala akong dala nun eh. What? What is that? Chat naman ni Luis. I don't know too, Luis. Just ask some people around you. If you found some, deliver to my office. Oh, okay. I'll ask Manang to help us. I think bro, she's pregnant. Her mode changes so fast. Iba-schedule mo siya sa check-up kay Dr. Vasquez. He's a good doctor of our hospital. Okay, thanks guys. Sad ko bago ako nag-out sa GC namin. Katrina's POV. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ko kay Alejandro. Dinala niya kasi ako sa ospital ng biglaan. To check if may laman ang tiyan mo. What? Nagtaka ako sa sinabi niyang yun. Gusto ko malaman kung magkaka-baby na tayo. Alejandro, what if walang baby dito? Nag-aalalang tanong ko. Natatakot kasi ako na baka same na naman ang maging result. Negative. What if meron? Tanong nito pabalik sa akin. Hinila niyang kamay ko para makapasok kami sa ospital. Alejandro! Biglang sigaw ng isang babae nung nakapasok kami. Napatingin kaming dalawa ni Alejandro sa tumawag sa kanya. Tingin ko, nasa mid-20s to 30s na siya. Short hair pero blonde ang kulay ng buhok. Matet? Takang tanong ni Alejandro at lumapit kami sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa Japan ka? Tanong ni Alejandro sa babae. Yeah, pero pinalipat na ako ni Dad para dito na lang magtrabaho. Sagot naman ito. Oh, by the way, Mateth, meet my wife, Katrina. Pagpapakilala nito sa akin, inilahad naman ito ang kamay. Hi, nice to meet you. Pinsan ako ni Alejandro. Tinanggap ko naman ang kanyang kamay at nakipag-shake hands. Bigay ni doktor ka, diba? Tanong nito sa kanyang pinsan. Tumango naman ito bilang sagot. Ipapacheck up kong asawa ko. I feel that she's pregnant so I am here to confirm it. Seryosong sabi ni Alejandro. Okay. Saka na kami dinala sa isang room. Office niya siguro to. Gumamit ka na ba ng pregnancy test? Tumango naman ako bilang tugon. Anong result ang lumabas? Negative lahat ang naging result. Gamitin mo to. Andun yung banyo, Katrina. At may inabot sa aking bagay. Sinunod ko naman agad siya. Pagkatapos kong gamitin ang bagay na yun, binigay ko yun sa pinsan ni Alejandro. I'll call you na lang kung may result na ha. Pwede mo na kayong kumain. Tumango naman kami bago pumunta sa cafeteria ng ospital para kumain. Si Alejandro na rin ang nag-order ng pagkain namin. Ang pagkain binili niya ay vegetable salad, ulam na puro gulay, kanin, may fruit salad din at water. Eat up, love. You need to eat healthy foods for our baby. Hindi pa naman sure na buntis ako, Alejandro. Pero sige, I'll eat this food. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nagsimula na kaming kumain dalawa.
Masarap naman ang pagkain, pero kahit puro gulay, nalalasahan ko naman. After 30 minutes, bumalik na kami sa office ng pinsan niya para kunin ang result ng test. Kinabahan ako bigla. Nanlalamig na lang kamay ko kaya napahawak ako sa braso ni Alejandro. Congrats, Katrina! You're 5 weeks pregnant. At may inabot siya sa aking papel. Reseta para mas lalong maging healthy si baby. Napayakap naman ako kay Alejandro dahil sa resulta. I am really pregnant. Sobrang saya ko. Napayakap naman ang pabalik sa Alejandro sa akin. Thank you, love. He said to me while kissing my forehead. After ng pagpunta namin sa ospital, dumiretso kami sa mansyon ni Alejandro. He said he want to celebrate this blessing in the mansion. Sumang-ayon naman ako kaya nagbiyahe kami agad. Pero bago kami dumiretso sa mansyon, nag-grocery muna kami para bilhin yung mga gusto kong kainin at bilhin yung mga nireseta ng pinsan niya. Busy sa pag-drive si Alejandro habang ako busy sa pagtipa ng cellphone ko. Magandang mag-sound trip ngayon, kaya naman tinignan ko yung playlist ko. Napangiti ako sa kanta, isang love story. Nagtamang tingin namin ni Alejandro and he held my hand and gently kissed it. Excited na kami sa pagdating ng anghel namin. I can't hide my excitement from my face. I know that Alejandro is excited too and his family too. I just stared at him and appreciating the view. Don't stare like that, love, or I'll kiss you. Namula ako sa sinabi niyang yun, kaya iniwas ko ang tingin ko. I heard him laughing. Tinuon ko na lang atensyon ko sa bintana, hanggang sa nakaramdam ako ng antok at unti-unting bumibigat ang mga talukap ng aking mga mata. Medyo malayo pa naman ang biyahe namin at traffic pa. Naisipan ko munang umidlip kahit ilang oras lang. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat.